Ang Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin, habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalininan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Una para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng iskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong ebanghelyo ay hinango kay San Marcos, na kung saan ay tinuturo sa atin, pinapahayag ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Yan ay ang pag-ibig. Unang-una, ang pag-ibig ay regalo ng Diyos sa atin. Bakit tayo niregaluhan? Dahil siya ay pag-ibig. At ang tanging niyang maibibigay at ang talagang gusto niyang maibigay sa atin ay pag-ibig. Sabihin niyo nga po, pag-ibig. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. At ito naman ay pinapaalala muli sa atin na pinakamahalagang utos. Bago pa man ito maging utos, ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya nga yung sa atin po, no, titingnan natin yung magiging basihan natin, no, ng katayuan ng isang tao o yung pamantayan po, no. Kasi ang isang iskriba, itinuturing itong scholar. Ibig sabihin, matalino, maalam, at memorize niya marahil lahat ng kautusan. Kasi yung utos o mga kautusan na ibinigay sa Israel noon ay dumami ng dumami ng dumami. Yung parang batas natin ngayon, no? Yung simpleng batas natin na dapat sundin, ngayon bawat isa mayroong pang batas, may batas, pero nakakalimutan naman talagang unawain kung ano yung kahulugan. So sa dami ng batas na ito, sabi ng iskriba, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Kasi sabi nga po, 610 o 600 plus na kautusan ang dapat sundin ng mga Hudyo, ng mga Israelita. So alin doon ang pinakamahalaga? So suma total ay pag-ibig. Ibigin ng Diyos unang-una sa lahat. Bago ang ibigin ang kapwa, pero bago yung kapwa, ibigin muna ang sarili. Para yung kung paano mong iniibig ang iyong sarili, gayon mo din iibigin ang iyong kapwa. So kung nagmamahal ka at napapahalaga sa sarili, papahalagahan mo din dapat ang iyong kapwa. Kasi ito yung tinatawag na nating golden rule. Gawin mo sa iyong kapwa
ang nais nilang gawin mo o gawin nila sa iyo. So, kung gusto mong mahalin ka, mahalin mo sila. Malinaw po ba? Ulitin ko po ulit. No? Medyo kapag pinag-uusapan natin, madali lang sabihin, madali lang unawain, mayroon pa tayong mga definition, no, what is love? Love has no gender, love has no color, love has no sex, love has no kung ano-ano pa. Pero naiintindihan ba talaga natin? Kasi hindi lang ito basta definition. Hindi lang ito basta salita. Ito ay isang pagkilos. Kaya nga to love, ibigin mo. May command, ibigin mo. At yung command ay mayroong kaakibat na regalo. Kaya kung nagmamahal ka, mas magiging kompleto ka. Kung nagmamahal ka, mas mauunawaan mo ang kahulugan ng buhay. Yung mabuhay. Kaya tayo nilikha dahil sa pag-ibig. At iiral tayo kung tayo ay patuloy din na magmamahal. Hindi ko alam po, no, sa panahon natin ngayon kung ano pa ba, naintindihan pa ba natin kapag sinabi natin na magmamahal ako? Kasi bahagi din yan ng desisyon na gagawin mo. Magmamahal ka. Mayroong command, pero magdidesisyon ka, susundin mo ba ang utos na ito? Kasi parang pag love, o pang ano lang to, pang sweet-sweetan lang tong love. Pero higit pa doon, yung kailangan nating maunawaan tungkol sa kahulugan ng pag-ibig. Kaya kahit anong talino ng isang tao, kahit anong tagumpay ng isang tao, kung hindi niya alam ipakita ang pag-ibig, nawawalang saysay ito. Sa mga kabataan, no? Unawain mabuti ang pag-ibig at nangyayari yan unang-una sa pagsunod sa magulang. At nauunawaan din natin ang pag-ibig sa loob ng pamilya. Kasi kung may pag-ibig, mayroong pagsasakripisyo. Kung mayroong pag-ibig, mayroong handang mag-unawa o magpatawad. Kaya ano man, no, kung sakali na hindi ko alam kung bakit ayaw mo ng paniwalaan ng pag-ibig, hindi ko alam kung ano nangyari, kung anong pinagdaanan mo, kung bakit wala ka ng believe sa pag-ibig, sino man tao ang nakasakit sa iyo dahil nagmahal ka lang naman pero niloko ka o sinaktan ka, kahit ano pa man yan, babalik tayo sa pagsunod natin sa utos ng Diyos na tayo po ay magmahal. Kaya nga, sa bawat pagdalo natin sa misa, laging ipinapaalala at ipinapakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang kailangan lang sa part natin, yung effort natin na ibigin natin ang Diyos. Sa kabila ng hirap na atin pong pinagdaraanan o pagsubok na pinagdaraanan, ibigin pa rin natin ang Diyos. Doon tayo kakapit. Yun ang dapat natin panghawakan. Yun ang dapat natin sandalan. Pag meron tayong pag-ibig sa Diyos, madali na po ang umibig ng ating kapwa. Dahil, no, sabi ko nga, hindi lahat ng nagsasabing mamahalin kita. Ngayon, maraming tao ang magsasabing mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Pero ang tanong, kaya ba niyang sundin ng Diyos? Kaya ba niyang ibigin ng Diyos? Ayun yung magiging basihan natin. Ang tao bang ating pakikisamahan? Ang tao bang ating pakikitunguhan? May pag-ibig sa Diyos? Muli, kung may pag-ibig sa Diyos yan, makakaasa kang magmamahal yan ng tunay, magmamahal yan ng tapat. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nagkakabuklod, kaya buong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, ang lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa nawin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Jesucristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin, araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinapalaw na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kami kanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo sina Mary Ann, Sulpicio Calix at Joseph Carl na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto. Iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. For
darkness hovers there, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lean at your command. Together at one table, we dare the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa Prison Awareness Sunday. Ba't sadyang may kapwang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pamamahalang unang-unang atas ng kabanalan. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pamamahalang unang-unang atas ng kabanalan. Pagkatapos po ng banal na misa ay ang misa at mesa ng PSSDM Caritas. Maraming salamat po.
Nais ko lang pong kunin ng pagkakataon para magpasalamat po sa inyo sa mga pagsuporta at pagtugon sa mga pangangailangan po ng ating parokya, yung mga programa natin. Maraming salamat po. Ito na po ang aking huling pagmimisa bilang Paris Priest po. No? Depende na lang kung iimbitahan niyo po ako magmisa, makakamisa pa po. Pero as Paris Priest po ay ipapasa na po sa iba, kay Father Danichi. At mamaya po inanyayahan kayo para sa kanyang unang misa, mamayang 6 p.m. po. So kung wala po kayong schedule, sana po ay salubungin po natin si Father Danichi at i-welcome po natin dito po sa ating parokya, sa Soledad, ang kanya pong pagdating at ipagdasal niyo po, ipagdasal natin siya na makapagbigay din po ng kanyang sarili dito po sa parokya. Siyempre may kailangan lang natin ng konting adjustment dahil bawat pari naman, bawat Paris Priest ay mayroong mga kumbaga karisma, mayroong mga tinututukan na pwedeng maiba na doon sa aking direksyon, pero kailangan lang din po may ibang paraan lang pero patungo pa rin naman yan sa pag-ibig sa Diyos. Patungo pa rin naman yan po sa pagkilala sa Diyos. Kaya nawa ay suportahan nyo rin po si Father Danichi at ipagdasal nyo rin po yung aking magiging bagong mission doon po sa St. Joseph, Paris, Gagalangin. So, medyo iba din mula sa isang cute na parokya, doon ako sa isang malaking parokya naman. So hindi rin po magiging madali, pero nawa wag niyo po kalimutan na ipagdasal sa mahal na Birhen ng Soledad. Pupuntahan ko muna yung asawa niya, si San Jose. At kung ano man yung maipapagawa sa akin doon, bahala na po si San Jose na gumabay naman sa akin. Dito, ginabayan ako ng mahal na Birhen ng Soledad. Doon naman ay gagabayan din naman ako at tutulungan ni San Jose, ang ama ni Jesus, ang asawa ni Maria. Kaya muli, maraming salamat po at anuman ang mga pagkukulang, naging kahinaan, kayo na po at humingi po ng paunawa at pasensya sa mga bagay na hindi ko po nagawa o mga kakulangan. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. So mayroon pong almusal, at least kahit sa uling pagkakataon, pero tuloy-tuloy naman po ang mesa every Sunday. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino